Tumutok tayo sa pangatlo. Pangatlo, ayan. Sabi, no, yung pagpapatawag daw po mga kababayan kay Pastor Kibuloy, mga boss, is kumbaga dead end. Wala siyang magagawa, wala siyang choice, mga bossing. Ako po, yun din ang pananaw ko mga kababayan. Kasi po bakit? Oh, bakit? Senado yan eh, no? Kailangan igalang mo yan. Ngayon, pati ang taong bayan, alam na po mga kababayan, kung sakali na balewalain ng kampo ni Pastor Kibuloy ang Senado, masama po ang magiging epekto niyan. Senado, Kongreso. Kasi kahit sino na lang po na ipatawag dyan sa Senado, mga kababayan, at hindi nila feel na pumunta at hindi nila, wala lang, basta ayoko lang, ayoko matanong dyan sa Senado. Ang mangyayari po, pwede na pong gawin ng ibang tao. So parang dati iniisip natin, pag pinatawag ka, no, sa programa ng tulpo, obligado kang pumunta. Yun yung akala natin dati. Pero may option ka, may choice ka. Ayoko kayo sagutin eh. So sa madaling salita po, mga kababayan, magmumukhang ganun po ang Senado kapag ka hindi talagang napapunta si Pastor Kibuloy. Pakinggan nyo po ito mga kababayan, ha? Ito ba yun? Ito. Not sure kung ito yun. Nilinaw ng Davao Police na hindi... Hindi pa ito. Retired Ang hilig ng UNTV mag-umpisa sa nilinaw, no? Ang hilig nila doon sa ano. Ito mga kababayan. So, pakinggan po natin itong balita na ito. Linaw ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na kailangang humarap ni religious group leader Apollo Kibuloy sa Senado. Kailangan po talaga, no? Kagaya po nung ating sinabi, although sinasabi nila, sabi ng mga DDS vloggers, wala naman po yan ang Senado. Sa Supreme Court na po, although meron nang kaso sa Supreme Court, mga kababayan, yung isa sa Davao, yun yung pagmomolestya kung di ako nagkakamali. Dito naman po sa bandang Pasig, ito naman po yung qualified human trafficking. Yung sa qualified human trafficking po, no, mga kababayan, ito yung walang bail. So siguro iniisip nila, nako, pagka ito pumunta tayo sa Senado, tuloy-tuloy na to. Hindi na tayo palalabasin ito. Kasi 'di ba, merong mga kaso na din po sa korte, mga bossing. Kaya naiisip ko, kaya talagang wala, hindi to lilitaw, no? Sabi ni Chef Henry Nabus, para sa akin, Sir Idol Martin Romualdez for President, 2028, Bongbong Marcos for Vice President. Sabi ni Chef Henry Nabus. Ayan. So tuloy po natin to. Sunod ito ng inilabas na subpina ng mataas na kapulungan ng Kongreso laban kay Kibuloy, kaugnay ng mga kaso ng umano'y large-scale human trafficking at child abuse. Binigyang diin din ni retired SC Senior Associate Justice na lahat ng binibigyan ng Senate subpoena ay walang magagawa kundi magpakita at humarap sa Senado. Yun, mga kababayan. Sa dating Supreme Court Justice, mga kababayan, siya na po ang nagsabi na, kasi yung iba sinisigaw, sa Supreme Court lang, sa Korte Suprema lang kami magpapakita. So doon lang dapat pumunta si Pastor Kibuloy. Sila na po yung may sabi, no? Walang magagawa, walang choice si appointed son of God, no? Na hindi magpakita. Siguro kung totoo man yung doorbell na diamond, doorknob na diamond, baka nasa loob, kung ano man yung nasa loob ng doorknob na diamond na yon, nando si Pastor Kibuloy. Kasi ang tagal na, no? Ilang linggo na ang nakalipas, nagmahal na araw na. Hanggang ngayon, hindi pa din po lumulutang. So kailangan lumitaw. Pero nga po, dahil sa nakikita natin na may kaso na din po sa Korte Suprema, mga kababayan, baka yun na yung iniisip nila na
wag naman sana, no? Ito, hindi ko naman sinasabing ito yung mismo yung payo ng mga lawyer, mga kababayan, no? Pero wag naman sana nilang payuhan si Pastor Kibuloy na, oh, ano ka na doon? Mag-ugat-ugat ka na, magtago-tago ka na lang, no? Kasi wala eh. Kapag ka-attend mo sa Senate, rekta-rekta ka na doon sa ano, sa city jail, mga kababayan. Ganun po ang posibleng mangyari. Pero sinabi ko nga po, hopefully or sana naman, wag ipayo ng mga lawyer yung ganon. Kung talagang wala naman pong kasalanan yung kanilang kliyente, naku, kayang-kaya nilang ipaliwanag yan. Di ba po, Ate Jocelyn? Tama po ba ako? Kaya nila ipaliwanag yan, harap lang sila. Oh. Di ba, Sir Wilfred? Ma'am? Oh. Di ba, ma'am? Kaya nilang ipaliwanag yan kung harap sila. Kaso, ewan, siguro, kaya naiisip ng taong bayan, lalo na yung mga DDS vlogger. Hindi pa naman hindi pa naman guilty si Pastor O, nagmumukhang guilty po, mga bossing. Dahil po dito sa estilo nila o dahil po dito sa pagtatago, mga kababayan. Kaya nasasabing guilty. Kayang-kaya nila yan. Walang binatbat sila dyan. Kaso, pinagmumukha nila, mga bossing, pinagmumukha nila, ginigipit si Pastor Kibuloy. No. Biruin mo, ano yung kalaban ni Pastor Kibuloy? Maliliit na tao. Oh, mga walang kalaban-laban na tao. Sino naman yung ano naman ang kakayahan niya na manggipit sila? Nagipitin si Pastor Kibuloy. Yun lang ang tanong natin. Kaya, ano to? Ano yan? Ano ba talaga yan, Angela Hero? No? Kaya ipiwanag. Kaso ayaw ng client nila, natakot. Ang panlaban nila is member at supporter nila. Kahit po ibalandra nila, kahit gawin nilang yung 7 days, gawin nilang 70 days o gawin nilang 7 months na magsisigaw po dyan, ipapatawag pa din, no? Si Pastor Kibuloy, mga kababayan, doon sa Senado. At pagkatapos, baka lang naman, huwag kayong magagalit sa akin, baka rekta city jail yan. Kaya ayaw sumipot dahil, alam nyo na, di ba? Dumako tayo sa pang-apat nating topic. Sabi ni Tuwilyer ni Ma'am, di siya humaharap means guilty siya. Hinarap sana niya. At anong klaseng attorney mga ina-advise nila kaya? Yun nga po eh. Boss Mark, alam kasi nila nang may expiration ang warrant ng Senate. Kapag ka nakagawa ng report ang Senate tapos nakagaya ng sa Congress, hindi kasi sila trial court. Baka isa din yun sa iniisip nila, mga kababayan. Sabi nga nila, matatalino, no? Ang mga lawyer ni Pastor Kibuloy. Kaya lang, ramdam ng taong bayan yan. Ramdam ng taong bayan yan, mga kababayan. Alam nila kung ano yung tama at mali. Di po ba?